Magandang araw! Alam mo ba na ang pangalan ay may 6 na gamit? Ito ay ang simuno o paksa, kaganapang pansimuno, pamuno, pantawag, layon ng pandiwa, at layon ng pangukol. Ngunit bago yan, muli nating balikan kung ano ang pangalan. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ngayon naman ay talakayin natin ang 6 na gamit ng pangalan. Simulan natin sa simuno o paksa. Ang simuno ang pangalang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, si Ana ay magaling sumayaw. Si Ana ang simuno, siya ang pinag-uusapan. Ang aso ay tumakbo sa bakuran. Ang aso ang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. Ang Maynila ay kabisera ng Pilipinas. Ang Maynila ang simuno. Isa pa sa gamit ng pangalan ay ang kaganapang pansimuno. Ang kaganapang pansimuno ay ang pangalang nagsasabi tungkol sa simuno. Halimbawa, si Binibining Mendez ay guro namin. Guro ang kaganapang pansimuno. Tumutukoy sa paksang si Binibining Mendez. Ang Santa Rosa ay ang lungsod kung saan ako nakatira. Lungsod ang kaganapang pansimuno, tumutukoy sa simunong Santa Rosa. Sina Ken at Carol ay magkapatid. Magkapatid ang kaganapang pansimuno, tumutukoy sa simunong Ken at Carol. Pamuno. Ito naman ang gamit ng pangalan kung saan ang simuno at ang isa pang pangalang nasa bahagi ng paksa ay iisa lamang. Nagbibigay ito ng dagdag na impormasyon tungkol sa simuno. Pinaghihiwalay ito ng kuwit. Halimbawa, si Andres Bonifacio, isang bayani, ay ipinanganak sa Tondo. Ang pamuno sa pangungusap ay bayani, na tumutukoy sa simunong Andres Bonifacio. Ang Batanes, kilalang probinsya, ay napakaganda. Ang pamuno sa pangungusap ay probinsya, tumutukoy sa simunong Batanes. Si Bantay, ang aming aso, ay mahilig maglaro. Ang pamuno sa pangungusap ay aso, tumutukoy sa simunong Bantay. Pantawag. Ito ang pangalan na tinatawag o sinasambit sa pangungusap, karaniwang pinaghihiwalay ng kuwit. Halimbawa, "Anak, kumain na tayo." Ang pantawag sa pangungusap ay anak. Ginang, pasensya na sa abala. Ginang ang pantawag sa pangungusap. Pearly, pakiabot ng sinulid. Ang pantawag sa pangungusap ay Pearly. Layon ng pandiwa. Ito ang pangalan o layong tumatanggap ng kilos ng pandiwa. Karaniwan itong kasunod ng pandiwa o salitang kilos. Sinasagot nito ang tanong na, "Ng ano?" Ang karaniwang ayos nito ay pandiwa, ng o ng mga pangalan. Halimbawa, si Shane ay naghugas ng kawali. Ang layon ng pandiwa ay kawali. Sumagot ito sa tanong na, "Naghugas ng ano?" Ang mga bata ay nagbabasa ng aklat. Ang layo ng pandiwa ay aklat. Sumagot ito sa tanong na, "Nagbabasa ng ano?" Nanood ng pelikula si Jill. Ang layon ng pandiwa ay pelikula. Sumagot ito sa tanong na, "Nanood ng ano?" Layon ng pang-ukol. Ito ang pangalang pinaglalaanan ng kilos o bagay. Matatagpuan ito pagkatapos ng isang pang-ukol. Ilan sa mga halimbawa ng pang-ukol ay sa, ng, para sa, para kay, tungkol sa, laban sa, ukol sa, mula kay, mula sa, at marami pang iba. Halimbawa ng layon ng pang-ukol sa pangungusap. "May regalo ako para kay Maria." Ang layon ng pang-ukol ay Maria, na pinangunahan ng pang-ukol na para kay, at sumagot sa tanong na para kanino ang regalo. Mag-uusap sila tungkol sa proyekto. Ang layon ng pang-ukol ay proyekto, na pinangunahan ng pang-ukol na tungkol sa, at sumagot sa tanong na tungkol saan ang pag-uusapan nila. Ang sulat ay mula kay Ana. Ang layon ng pang-ukol ay Ana, na pinangunahan ng pang-ukol na mula kay, at sumagot sa tanong na mula kanino ang sulat.
Muli, ang mga gamit ng pangalan ay simuno o paksa, kaganapang pansimuno, pamuno, pantawag, layon ng pandiwa, at layon ng pangukol. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.